Nakatapat ngayon ni Wesley ang pambato ng India, superstar Pragnanandha Rameshbabu, ang kapatid po ni Vaishali Rameshbabu, ang FIDE Women's Candidate Champion. Talagang gitgitan ng laban. Tinutukan po lalo ng chess-based India ito. Pagka may mga player sila, tutok na tutok ang chess-based India. At pagkatapos nating i-analyze, susunod gagad natin. Ito pa lang si Alireza Firouzja na injury pala sa ankle, sa bukong-bukong. Ano kayang ginawa? May nilaro ba na ball games o ano? Meron pong special room na kung saan doon pinuntahan ni Sindarov. Parang ospital ang datingan at doon sila naglaban. Mamaya may ipapapanood ako sa inyong video. Ang cute. Parang historical moment yon ng elite players na naganap. No? Sige po. Pero bago yan mga kamatsas ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa ating kahapon ng Internet Chess Club. Maraming salamat po sa mga nag-try at nag-effort na makita lalo na ang brilliant solution. Knight takes f7 sacrifice. Pag kinain po kasi ng Torion, kakainin ng bishop, may bawi. Inilagan ng king pero hindi pa rin nakailag sa spectacular sacrifice ng knight para mabuksan ang diagonal. Check. Umangat, then kain lang mga kamatyas. Yan po ang solution. Pag kinain kasi, may knight h8 check. Pagka dumikit, kakainin lang po yung bishop at naka-threat pa rin sa bishop. Medyo complex lang po itong isang tono pero napakaganda ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club. Gusto niyo pong mag-enhance, mag-improve yung inyong pag-analyze over the board? Nako, download the Internet Chess Club application. Downloadable po sa Play Store at App Store. At ang link site, makikita nyo lang din po sa video description nito para magkaroon na po kayo ng Internet Chess Club application. Napakaganda, pampalakas talaga ng analysis ang app na yan. Okay, black po dito si Wesley, tinirahan ng E4 ni Prag. E5 naman si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Ruy Lopez at tinira ni Wesley ang kanyang walang kamatayang Berlin variation. Tawag ng iba dyan. Drawies, tabletas, variation. Nag-D3. Kasi po mga kamatsas, ayan muli, pakita ko ulito, no? Pag kinaslingan po kasi, may ganitong linya Yung ganitong linya na maagang queen to queen. Dry na dry, papunta talaga sa endgame. So dito, bakbakan ng endgame ito. Kailangan medyo malakapablank at malakarpob kang maglaro dito pagka ganito. Pero balik tayo mga kamatyas. Ayaw ni Prag ng ganun. Kaya nag-D3 lang siya. Anti-Berlin. Equal position. Nag-Bishop C5 at dito nag-castling. Dito po, again, pakita ko uli. Baka mamaya maghangad ang puti na kainin yung knight para makuha ng libre yung pawn. Nagkakamali po ang puti pagkaganyan. May Queen D4. May attacking threatening matchas. Hanging ang knight sa E5. Kaya bawal yan. Balik tayo, nag-castling lang dito si Prag at nag-knight d4 naman si West. Okay, threat ang bishop, kinapture po ng knight, bishop takes, nag-c3 para paalisin ng bishop, umatras muna, at nag-bishop a4. Hindi na rin inintay dito ni Prag na matempoan siya ng c6 kasi talagang aatakihin din naman yan. Nag-c6 na nga, knight a3, ayun, dito pupunta. Medyo kakaiba tong knight a3 Parang halos ngayon ko lang nakita tong knight a3. Nag-d6. h3. Ayun, para walang mga bishop g4 mamaya o kaya knight g4. Posibilidad po kasi mag-knight g4 and then queen h4. Kaya pinirevent kagad ni Prag ng mas maaga. At nag-h6 naman para walang bishop g5 na paparating. Nag-king h1. Umilag na rin po sa pin. At pagkaganyan, syempre may timing, nagbabalak dito ang puti na bumasag F4. Yan po yung mga paparating. Nag-G5, nilak naman kagad ni Wesley. Ayaw niyang payagan na mangyari yon. So, para walang F4 at hindi ma-pressure yung king side niya. Yun nga lang, ang nakataya dito, medyo napasubo yung castling king side. Kasi nakabuka na po yung shield Medyo mahirap na yan pagkaganyan. May expose ang king pag nag-castling. Nag-knight C4, inatake ang bishop. Bishop C7 lang atras. Siyempre, again, hindi po kaagad-agad pinagpapalit ang bishop sa knight At pag atras sa ganito, may simple threat na B5. Pag di nakita ng puti, double yan. Pero hindi na makakalusot sa ganitong level yan. Mga 2,700 player. Di na makakalusot yung mga ganong elementary threat na B5. Knight E3 umiwas at ayun.
Kumbaga, look out sa weak F5 square ng black. Nag-rook G8. Ayun. Yun na nga po, no? So, alanganin na nga mag-castling sa king side. Kaya ginawa ni Wesley total, parang napasubo na. Bakit ka nag-rook G8, Wes? Napasubo na eh. Para mag-H5 G4, maka-atake sa king side. Yun ang sabi po ni Wesley, mga kamatsas. Napasubo na daw eh. So, total, nakaganyan na. Ipasubo ng bombahin ang king side para ma-pressure ang king ni Prague. Nag-B4. Okay, para masabing maka-counter sa kabila pero nababagalan po ako dyan. Medyo mabagal, ano? Parang walang dating eh. Kahit mag-B5 ba, ganun lang eh. Pero in A6, kahit medyo mabagal ang dating pero sinecure ni Wesley, ayaw niya makagulo-gulo si Prague. Nag-Knight D5. Todo-todo, panggugulo. Galing din ni Prague, no? Kumbaga parang ayaw niyang pabombahin ng ganung kalaya si Wesley, nag-Knight D5. Hindi pwedeng kainin po, nakapin. Nag-Bishop B8. Oh, grabe. Puro mga nag-aatrasan lang ang pyesa ni Wes, ha. Kinain ng Knight kain at nag-F3. Sinecure naman ni Prague na talagang hindi siya malalandingan ng ganung-ganung bagsak lang ng atake. Subukan lang na hayaan, may G4 mga kamatyas. At masasabing 50-50 na ang white dyan to survive. So kailangan talaga mag-F3, no? Nag-Bishop A7. Okay, dungaw lang dyan. Kasi yung Bishop dito, barabarado. So, dinungaw yung Bishop sa A7. At the same time, para ma-prevent din yung papadevelop na Bishop to E3. Nag-Bishop B3. Yan, wala na rin purpose ang Bishop dyan. So, dyan naman idinungaw. At nag-Bishop E6, tinapatan po. Kinain, kain, at nag-A4. Okay. So, ang plano niyan, mamaya ay babasag. At nag-Bishop B6. Grabe, mga islog-islogan yan. ito yung mga wala sa pundasyon ko, sa level ko, yung mga ganyan tira. No? Bakit kaya? Bishop B6, pero King F8 daw ang accurate move talaga dito. At King E7. Pero itong Bishop B6, interesting silent move by Wesley. Nag-Queen E2. So kitang-kita naman po ang purpose. Pwede nang salubungin para ma-exchange na. Nag-King F8, nakita rin po ni Wesley ang tamang tira sa positional move. Bishop B2, hindi pala dyan pupunta. Magdi-D4. Ibi-build ng solid ang center. Nag-King G7. Ayun, parang nag-artificial castle effect na rin. O isang ganun na lang, o isang ganun, parang nag-castling na rin, ano? Nag-D4 na, binuuna ni Prague ang sentro. Kinain lang ni Wesley. Kain at D5. Okay, oo nga, no? Kasi iba yung nabablock talaga ng pawn yung D4 para mabaldadong barado ang diagonal bishop. At in pawn structure wise, mas maganda po ang pawn structure na nasa light squares. Lalo na dark square bishop ang bishop ni Prague, no? Nag-E5 advance at nag-F6. Ayan na po. Pinilit ng basagin ni Wesley. Nag-F4 lang. Pinundasyonan. Pinundasyonan. Ayun, yung E5. May pambasag pa, grabe, no? Kinain, kain ng tore, so may mga butas-butas, check na. Annoying, nakakatakot yung pinasok ni Wesley. Nag-rook F8, no? Para secure, supported ang pawn F6. Hindi niya muna kinapture, no? Kasi may check din eh. Pumatong po ng battery. Ayan, totoo ang sinasabi ng evaluation bar. Slightly better si Prague. Mas formado ang kanyang mga tore. And ang point dito is mas expose ang king ni Wesley kumpara sa king ni Prague. Yan ang point dyan. Kinain na yung E5. Kinain din ng pawn. Takes, exchange at nag-bishop F8. Kasi po mga kamatyas, kung mag-rook F8 lang, parang medyo hindi mabisa. May rook F6 na paparating, which is annoying. Ang lakas ng bishop pagka ganun. Kaya, sinalok agad ng bishop yung critical square F6 para hindi makaganon-ganon ng ganon-ganon lang. Bishop D4. Bishop D4. Okay, patibay lang sa bishop. In-improve lang. Rook threat at umatras. Nag-B5. Tingnan nyo po, todo-todo naman si Wesley na ipwesto yung kanyang mga pawns sa light squares. Kinain, kain din ng pawn at nag-Queen F2. Ano plano? Okay, gaganon ba mamaya o gaganon? H4. Nag-Bishop E7. Nakakatakot yung position ni Wesley. Nakakatakot, no? Napaka-expose kasi ng king eh. Chumek na doon. Ayun, mga kamatyas. Ayun, dito kumabyo si Prague. Mukhang malakas ang dating ng Rook F7 kasi ideally, pag kinain po, imagine,
may E6. Pero ang ginawa, King H8, good move by West. Pero pakita ko na sa inyo, pag kinapture po kasi may E6, ayun check, queenless. Harang, kakainin lang, kain-kain, tapos may queen A7 check, and then aatakihin yung mga pawns na yan, etc. etc. Definitely losing for black. Kaya dito mga kamatsas, King H8 force, wag i-accept ang sacrifice. At nag-Queen F4. Ayan, so may mga threat pero depensado naman ng Queen. Nag-Rook G5. So walang mga check sa ilalim, may Bishop. Grabe, no? Ito yung kailangang alisto na si Wesley dito, otherwise patay talaga siya. Nag G4. Okay, para wala na rin mga threat sa G2. Nag King G8. Ayun, tiniret ang torre sa F7. Tumakbo si Prague. Obligadong tumakbo. Rook G6. Bishop F2. Kasi kakainin yun no? Bishop F2 para suportahan ang pawn. Nag Rook G7. King G2. Rook G6. Pabalik-balik na lang dito. Gumanon. Bishop G5 threat. Gumanon. Bishop E7 para walang check. Bumalik ang queen. Nagchacha. Threefold repetition. Tabla. Para sa akin, okay lang. Dahil naalangan pa nga si Wesley. Baka mamaya mas maganda na yung tabla kaysa sa talo sa sitwasyon ngayon, 'di ba? Yung 0.5 kasi is very important sa kanila para makaprogress pa unti-unti. Pero abangan natin, baka mapisa na yan. Wala pa yata napipisa, puro tabla ang laro ni Wesley mga kamatsas. Okay, wag muna po kayong aalis mga kamatsas, lambing lang po. Meron pa tayong next i-analyze, no? Laro ni Firouzja at ni Havukir Sindarov, ang candidates champion and candidate for World Chess Championship. So, pag-aralan po natin. Pero bago yan mga kamatsas, panoorin nyo po ito. O di ba ang cute mga kamatsas? Parang historical, no? Isa po sa naalala ko noon, dinalaw ni Bobby Fischer si Tal. Pero naglaro-laro din sila doon. Pero hindi official tournament. Dito kasi, ang cute, nakataas pa yung kamay. Yung paa. Yan, kamay na tuloy ako. Yung paa. Tapos hindi man lang nag-jogging pants, ano? Talaga naka-short talaga. Ako maiiya ako noon. Magja-jogging pants or magsusuot ako ng basta malambot, no? Jogging pants especially, no? Para malambot lang ang tela. Kasi pag pantalon, baka mamaya masakit talaga eh. Yun, naka-short lang. Hindi nahihiya, no? Parang sa akin kasi, ayan. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganun. Ang cute, ano? Ano kaya nangyari sa laban? Apektado ba dito si Firouzja? Nako. Candidates champion pa ang kalaban niya. Pinasok po ang Gio Copiano. Okay? Gio Copiano, very normal. Castling H6, okay? Para pigilan po yung Bishop G5, Knight G5. Yan, so yan ang Gio Copiano Lagi natin nakikita yan. Rook E1, develop, tapos yung Knight po ilalagay dyan sa G3. So yan ang mga diskartihan. Castling, Knight BD2, Bishop B6. Ayan. May iba't ibang paraan dito mga kamatsas. May nag-A6, may nag-A5. Para yung Bishop maitago pagka inatake ang Bishop. Pero dito, sa diskarte ni Sindarov, umatras muna. No, para hindi na matempuan ng atake. Then later on siguro yung A6. Nag-Bishop B3, umatras din. A5 na, yun na. Knight F1 na. Okay, so very typical, natural po yan. Bishop E6, develop, tinapatan ng Bishop. Nag-Bishop C2, umilag. Ayaw muna ni Firouzja, then magdi-D4 siya. Nag-Knight D7. At yan naman ang bagong luto dito ni Sindarov, novelty. Kasi ang mga na-try na po dito na common, D5 at Rook E8. Yan ang madalas gawin. Pero dito po, Knight D7, okay, ang ginawa, novelty. Knight G3, para mapigilan din yung F5 na paparating, very typical development ng Knight, maneuvering. Nag-Rook E8, yun nga lang, dito talaga masasabing parang ayoko ng ganitong tema, naboboring ako pagka ganito mga kamadyas, no? Hindi kagaya ng Sicilian May ganap-ganap kagad
Dito parang ang daming positional silent move. Nag D4 si Perusia with the idea of elementary double attack fork. Ifo-fork na, no? Elementary yan eh, sabi nung narinig ko. Kinapture lang, capture, knight E5. Ano plano? Parang gusto kong i-F4 ah. Ayun, kinain po yung bishop kagad. Nagmadali kagad si Perusia. Mukhang sumakit yata yung ankle niya. Kaya napakain. Pero sa computer, ito po mga tira. Knight DF5, Bishop E3, Knight GF5, and H3. Yan po ang mga tiers ng computer. Okay lang yan. Masakit ang ankle ni... Pero siya, sabi ni Stockfish. F takes E6 mga kamatsas. Okay, para walang Knight F5. Okay. Nag-Bishop E3, tinapatan ng exchange. Tinanggap naman ni Sindarov, kain. And then Rook F8. Yun nga lang mga kamatsas, pagka sa mga ganitong sitwasyon, psychologically, baka mayroon kasi mga awa-awa effect eh, no? Baka mamaya medyo nakapatay ng kaunti sa killer instinct ni Sindarov. Kasi ganito na nga inabot ni Perusia. Didikdikin niya pa, kumbaga parang pipit-pitin niya pa, no? Kaya parang nakipag-exchange lang eh, no? Queen E2, nag-King to H8, waiting prophylactic move, Rook F1 ready to bomb. Mag-F4 na mga kamatyas, pinigilan naman ni Sindarov. Ganun po yun mga kamatyas, no? Pag may natatanaw po kayong very strong attack coming ng kalaban, kailangang i-prevent yan. Nag-H3, nag-A4, kain muna space sa queen side. So hindi pwede mag-F4 mga kamatyas ha, may tore, may queen. B3, okay. Kinain ng bishop. Medyo pumangit nga lang ang pawn structure dito ni Perusia. May isolated C3 pawn siya. Nag-rook AE8, depensa muna sa pawn. At nag-queen H5, hinamo na po ng queen to queen. Malugod na tinanggap naman ni Sindarov ang exchange na yan. At nag-G6, knight G3, knight D7. Again, foundation na naman ng endgame mga kamatyas. So napaka-importante, napaka-vital talaga ng endgame talaga sa chess mga kamatyas. Ito, endgame battle na to eh. Yan oh. So knight E2, bakit gumanyan? Ako, ito gusto kong tira. Ako sa bagay, mag-rook A8, aatakihin yung pawn A2 no. So nag-knight E2 para, okay, sige, kainin mo na yan, walang problema. Nag-king G7, H4, rook A8, nag-H5. Yan ang mga mapanirang diskarte sa endgame mga kamatyas. Pero pinusyan lang G5 para to stay solid lang mga kamatyas. Ano? Kasi kung kakainin po yan, ito po ang kasunod. Rook H3, tapos knight G3, knight H5, etc. So medyo annoying nga ito sa black side pagka ganyan. Kaya pinush lang ni Sindarov para manatiling solid ang kanyang king side pawn structure. Tinulakan lang ng F5. EF5, EF5, and knight takes B3 na. Takes. At sinundan pa ng tore. Hamon. Kinain, kain, exchange. At nag-knight to G3. Paano kung gumanon? Teka muna mga kamatyas. Ano? Paano kung mag-rook E3? Double attack? Ay, hindi pwede mga kamatyas. Disaster pala. Talo ka agad. Grabe yung natanaw naman na yun. Halimbawa, king F7, may knight F5. Threat pa yung tore. Pag kinain ito, kain doon. King F8 and then Rook A1. Aray ko, may mga palusot na ganon. O boss, talo pa. Rook E3, F7. Rook A8 is coming mga kamatyas. White wins kagad. So, dapat ingat tayo sa mga paparating, mga outcome na po pwede mangyari. Kaya pala nag-knight E5 muna dito. Rook A1, ayun na, atake sa A7. Nag-knight G4. Ano plano? May check doon mamaya, no? Rook A4, inatake ang knight. Check muna, atras, and nag-knight F6. Na bad mo ba dito si Sindarov? Actually, winning na pala si Sindarov kung nakita yung knight E5. Yan ang winning move. Halimbawa, kung mag-king F2, knight D3, check lang. Balik ulit, and then knight C5. Winning na pala dito si Sindarov, no? And then yung pawn sa F7, sa F5 is overextended, eh. Parang andaling pitasin. Ayun, yun ang hindi napansin dito ni Sindarov. Napabalik siya. Pinag-intrisan niya yung pawn sa H5 eh. Yun, kumounter lang si Perusia. Rook C1, kain. Ayun, bakit na bad move? Dapat daw tira is C4. Okay, kinain ka agad kain.
Tapos king F2, knight takes H5, knight E3. Okay, teka muna. Knight E3 syempre. Knight F6, ayan, may mga kalikalikot check na paparating. Nag-king E2 muna. H5, nako, paspon is coming. King D2, knight E4 check, good move, king E2, rook C1, ayun. Yun nga lang sa portion na to may kabuse eh. Kumakabuse si Perusia eh. Si Sindarov eh. Pero ang accurate pala is knight to G3 check. Paano kung gumanon? Balik lang uli. Ganun. Sabay dito na. Ayun. Sabay dyan na. Ang nakikita ko dito is G5, G4, king G5, then H4. Maitulak pa unti-unti yung pawns. Okay. Yan ang winning pero medyo mahirap makita siguro talaga. Rook C1, B4, king F6, king D3, atake sa knight, king E5. Ayun, on time na nakadikit. Knight C4 check, yun nga lang may pangulit ano. Napa king D5, check ulit, king E5, knight C4 check. Pinilit ni Sindarov. Ayaw niya ng tabla. Pasok. Rook C7, rook D1 check, king C2, nag-rook G1 para kuhanin ng pawn G2. Yun nga lang, may panggulong B5 mga kamatyas. Capture king C1, ayun no, para pupunta sa likod. Kaso king B2, para hindi makaporman tore. Check ulit, gumanon. Check ulit, gumanon. Check. At dito po nagpabalik-balik. Tabla na naman mga kamatyas. Actually po, ang kanilang round number 4 ay talagang totally dry. Ang nagbigay kulay lang itong bakbakan nila Sindarov at Perusia. Nakakaiba, historical. Sa isang official tournament, tinuloy ang laban pero nasa higaan si Perusia. Nangunguna pa rin si Vincent Keimer. Tabla po lahat ng resulta kahapon, 3.5 points. Mas lalong gumabuhok ang pagitan ng kanyang lamang sa mga sumusunod na sila Giri, Van Forest, Pragdananda at si Wesley po ay nakabuntot sa panglima pa rin, tied with MVL. Caruana number 7, Sindarov number 8, number 9, Bogdan and Alireza Firouzja pinaka nasa huli. Okay. Tingin ko kailangan pa mag-adjust ni Sindarov mga kamatyas sa mga bagay-bagay para kasi parang hindi pa siya nakakapag-adjust sa babaran eh. Tsaka resistensya din kasi sunod-sunod ang tournaments niya. So yun din, kailangan niya ding pansinin yun para factor pa rin yun. Lalo na sa kanyang hinaharap na World Chess Championship against Gukesh Dimarahu ng India. So yan ang aabangan natin. No? December daw eh. So abangan natin. At nga pala mga kamatyas, may paparating na World Rapid and Blitz Team Championship sa Hong Kong gaganapin. Na si Magnus ay pupunta. June yun. Parang gusto ko mag-Hong Kong ah. Makapanood lang. No? Grabe, sarap mag-Hong Kong. Para makapanood lang. Makita lang natin sila Magnus doon, no? Makapagpa-picture tayo. At kung may interview natin, bonus pa. June yun eh. June na po. Search nyo po sa June. World Rapid Team and Blitz Championship. Ayan, sa Hong Kong gaganapin. Malapit lang sa atin ang Hong Kong eh. Mga 3 hours lang yata o nandun na tayo. Baka wala pa. Malapit lang yun eh. Yan. So, abangan po natin. Parang gusto kong manood doon na. Pero tingnan natin kung hindi naman aabot doon yung hantavirus. Umiiwas po ako sa mga ganyan eh. Pagka alam ko may mga international na matitinding virus, kakatakot eh. Maglakbay eh. Pero kung wala naman, hindi naman naabot sa kanila, tuloy tayo doon. Parang gusto ko pong manood doon mga kamatyas, no? God willing. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo. Sa mga gusto pong humabol ng chess training, ang link of registration nasa comment section below. So, mag-message lang din kayo sa Kamatyas Messenger para makausap po namin kayo, mabigyan namin kayo ng full details, how to join at ano pa yung mga laman ng inyong papasuking. Beginners ba, intermediate or advanced? And don't forget to subscribe this channel mga kamatyas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.